Kung magsisimula ulit ako at gagawa ng first funnel ko from scratch, hindi ko uulitin yung mga mistakes na nagawa ko dati. At sa video na ito, ikukwento ko exactly kung ano ang gagawin ko instead para mas mapabilis, mas simple at mas profitable ang simula. So, kung gusto mong matuto nang hindi ka mag-aaksaya ng buwan-buwan sa trial and error, stay with me until the end of this video. Alam mo ba, noong unang ginawa ko yung first funnel ko, syempre sobrang excited ako nun. Pero, guess what? Nagulo lahat. Gumastos ako sa mga mamahaling software na hindi ko naman alam kung paano siya gamitin o kung paano ko ba siya i-maximize. Ang dami kong steps na unnecessary na hindi ko pala yun kailangan. At ang pinaka-worst na part ay hindi siya nagko-convert. So, gumastos na ako sa software, inaral ko na, pero nagtataka pa din ako kung bakit hindi siya nagko-convert. At kung bago ka sa online business, baka nafe-feel mo din ito. Number 1, parang napaka-complicated ng tech. Number 2, ang daming kailangang gawin bago makapagbenta. Number 3, tapos after ng lahat ng efforts, lahat ng time, konti lang yung sales mo. Pero ito ang good news. Hindi mo kailangan dumaan sa mga paghihirap na yon. Kasi after ng ilang taon ng trial and error and also wins, I've learned kung ano yung mga essentials, kung ano yung mga kailangan na dapat unahin para magkaroon ka ng result. Kaya ito ang mga gagawin ko kung magsisimula ulit ako from zero. Unang gagawin ko ay mag-focus lang ako sa isang offer. Hindi ko napapahirapan ang sarili ko na mag-promote ng napakaraming offers, napakaraming digital products. Noong first funnel ko, sobrang dami kong gustong i-offer. Andyan ang ebook, andyan ang course, andyan ang coaching, may mga templates pa. Ang ending, nalito yung audience ko. Pati din ako nalito kasi hindi ko alam kung anong uunahin na i-promote. Diba? So, wala akong system. At hindi talaga ako nakafocus sa isang products lang. Kung uulitin ko man yun, ay magsisimula ako sa isang simple lang na offer na magsisimula from 297 hanggang 499 doon sa bracket na yun. Bakit kamo? Kasi goal ng first funnel is not for you to get rich agad-agad, but to get a paying customer quickly. Think of it like a trial product sa isang mall. So, it is small and affordable kaya madali siyang bilhin. Kasi kapag satisfied sila yung mga customers mo na bumili doon sa low price product mo or low ticket offer mo, ay paniguradong babalik yan sila for more. Pangalawa, hindi agad ako magbibuild ng napakahabang sales page. Uunahin ko muna yung email building or yung lead generation na funnel. Kasi kahit na anong ganda ng funnels mo, kung walang traffic and walang leads, wala ring bibili nito. So, gagawa ako ng lead magnet at hindi siya kailangan complicated yung lead magnet mo. Ang mga lead magnet ay pwedeng checklist, 5 to 15 pages na ebook, mga guide, or ito ay isang template. Something na mabilis mo siyang gawin at madaling i-deliver sa mga customers mo. Pero ang pinakamahalaga dito, dapat yung lead magnet mo ay nagbibigay siya ng value doon sa mga customer mo. So, ito lang yung gagawin ko. Simple lang na setup or simple funnel lang. So, I have this opt-in page to capture the leads. And then, once nag-opt-in na sila, maka-receive na sila ngayon ng welcome email from me containing with the download link of the lead magnet. And then, next sa funnel ko ay yung thank you page. See? Hindi mo kailangan dito ng complicated na steps by steps or complicated na workflows just to make this right. So, hindi mo kailangan ng napaka-bongga or napaka-fancy na design sa yung mga lead gen funnel. Hindi din kailangan ng endless copy as long as na mayroon kang clarity doon sa ino-offer mo at doon sa opt-in page mo.
So always remember that your email list is your biggest asset when it comes to digital product business or even sa mga online business mo. Kasi kapag meron kang email list, kahit na mawala man ang mga Facebook, ang mga TikTok, YouTube, at lahat ng mga social media platforms, ay hindi mawawala yung email list mo. Yun po ang advantage if you build your own email list. Pangatlo, isa lang na tool ang gagamitin ko. Noong 2019, nung nag-start ako sa aking digital product business, ang dami kong tools na kailangan aralin. Andoon yung WordPress, andoon yung payment gateway, and also yung isa pa na platform for email marketing, and another thing for the automation, and then may FB ads pa. Ang dami, kaya hindi talaga ako nakafocus kung ano yung dapat unahin. At dahil sa maraming tools akong inaral, ay talaga namang nakakaubos ito ng aking oras. And to think that na nag-work pa ako dati ng aking corporate job, so ilang oras na lang yung natira para mag-aral or mag-spend ng time for my online product business. But ngayon, started 2022, since nakilala ko si System.io, ay doon na talaga ako nag-focus sa kanya and nag-all in talaga ako kay System.io at inaral ko siya ng inaral hanggang sa ma-master ko yung mga pasikot-sikot inside System.io. So, doon na lahat, doon na nag-start na nagkaroon ako ng result for my business. So, simple lang na landing page and also email marketing. Tapos, meron na siyang automation kasi inside System.io. And then, pwede na din doon mag-pay si customer via PayPal. So, because of System.io na tool, na software, dahil nga sa all-in-one na siya, hindi scattered yung focus ko kung ano naman yung tools na kailangan kong aralin kasi nasa isang software lang siya. So, doon kay System.io, mas naintindihan ko kung ano yung system ko, kung ano yung workflow na babagay sa aking digital product business. So, let's put this in conclusion, no? Na the less tech that you manage, the more focus you have on selling. Diba? Yun naman talagang importante, yung pagbebenta ng digital products mo. Pang-apat, hindi ko na papatagalin sa kakapolish ng design. Nung una kasi, as I remembered, gusto ko perfect yung ebook cover ko, gusto ko perfect yung pagkasulat ng ebook ko. Gusto ko perfect yung paggawa ng landing page ko. So, every time na may maisip ako na idea, edit na naman. Parang walang katapusan na pag-edit ng aking ebook and ng aking landing page and also ng email. So, ang ending nun, ay hindi talaga ako nakapag-launch agad. Kasi I keep on editing and I keep on polishing the landing page and so on. So that time, halos inabot ako ng mga 6 months sa kaka-change ng fonts, kaka-change ng color branding, alam mo yon, na parang back to zero ulit pag may maisipan kang maganda, di ba? Hanggang sa to the point na hindi ka nga nakapag-launch talaga. So ngayon, gagawin ko muna yung minimum value funnel. Tapos, I'll test it agad. Itetest ko agad siya sa market. Ipopromote ko siya kaagad. Kasi dito ko malalaman kung mayroon bang interested or kung lead magnet man ito, kung mayroon bang mag-opt-in dun sa aking lead gen funnel, and kung low ticket offer man, kung mayroon bang bibili nito. And then, kung may gumagana, of course, doon ako mag-focus na aking time para mas lalong i-improve yung aking product or yung aking landing page or yung aking lead magnet. Kasi guys, I realized na mas importante yung progress kaysa perfect design, kaysa perfect product. At syempre, andito na tayo sa panghuli. Pero bago ko banggitin sa'yo yung panghuli na part, gusto ko sanang i-invite ka na mag-like and mag-share and mag-comment dito sa video na ito, lalo na if may nakuha kang mga values. So, ito na nga yung panghuli natin guys, which is yung email follow-up. Dati kasi, akala ko, sales will come from the first visit. But, I was wrong. Hindi lahat na nakakita ng offer mo ay magko-convert agad, lalo na if sila po ay mga cold audience, lalo na if hindi mo pa sila na-nurture and hindi ka pa nakapag-build ng relationship sa kanila. So, when I corrected this mistake, ngayon guys, halos lahat ng sales ko ay nanggagaling sa emails. So, kung gagawa ulit ako ng email sequence, I'll set up 3 to 7 follow-up emails. Ito ay para sa mga bagong nag-subscribes.
So, ito po yung mga tao na nag-opt-in dun sa aking landing page kasi gusto nilang makuha yung aking lead magnet. For example, yung ebook. So, pagka-subscribe nila doon, ay magbibigay ako sa kanila ng mga nurturing email sequence and then i-convert ko sila as a customers by offering the low ticket funnel. So, now if you want to learn more about how to create or how to build this system from your lead gen funnel to your low ticket funnel, guys. So, meron po akong ginawa na Freedompreneur Challenge, yung 7 days challenge where I will teach you on how to set up all of this step by step. Ito po ay Tagalog, English na version. So, dito ay nakafocus po tayo sa system.io kung paano mo i-optimize yung tools na system.io na hindi mo muna kailangan mag-upgrade to startup plan. So, if you want me na magturo sa iyo about that, so you can check the description of this video. Andun po yung link ng ating 7 days challenge and then you can join right now. Okay, so back to our video. So, dito sa part na ito guys, about sa email marketing and automation. So, sa email 1, ay ito po yung pinakaano natin na welcome email. So, ito po yung ma-receive nila kaagad the moment na mag-opt-in sila dun sa ating lead gen na funnel. So, andun na po yung download link or instruction on how they can get their lead magnet. And then sa email 2 is that you can add a nurturing email. You can share a quick tip. And then for the email 3, pwede ka na mag-soft pitch about sa low ticket funnel mo or sa low ticket offer mo. And then email number 4 is the story and benefits. Email number 5 and 6 ay pwede kang maglagay dito ng testimonials or feedback. So, mga social proof about the offer that you're offering. And then for the email 7 is ito na yung hard selling talaga na limited offer. Dito ka na maglagay talaga ng strong call to action sa mga emails mo. Through this way, you can convert your leads into paying customers. And that way kasi sa ginagawa natin ngayon, kahit na hindi sila bumili agad, may chance pa rin kasi na bibili sila later. Ngayon naman, na-curious ako. Kung ikaw ay magsisimula ng first funnel mo ngayon after watching this video, ano yung pinakaunang gagawin mo? So you can leave a comment down below because I love to read your ideas and I love to read kung ano yung mga opinions niyo. And also guys, if you want to learn more about System.io, I have a lot of video tutorials na po dito sa aking YouTube channel. You can check it here and here. And I'm pretty sure na marami kang matutunan on how to build your sales funnel and how to sell your digital products with System.io. So see you sa mga videos na ito guys.